pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Gawa 1:12 hanggang 14. Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga Ulibo, malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lakarin. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid sa itaas, na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome at Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago.
Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Hingin ang sinasabi ng Diyos. Bago siya iniakyat sa langit, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, hindi na aabuti ng maraming araw na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Manatili kayo sa lungsod hanggang mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas. Sinunod ng mga alagad ang utos na ito sa pamamagitan ng sama-samang paghingi ng ipinangako ng Panginoon. Tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin. Nang dumating ang araw ng Pentecostes ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay napuspos ng kapangyarihan. Hingin natin ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Makatitiyak tayo na ito ay kanyang tutugunin. Awit 133, 1-3. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito'y gaya ng mahalagang langi sa ulo na tumutulo sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng habog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Siyon. Sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. Pagkakaisa sa Espiritu. Ang Espiritu Santo ang nagbibigki sa atin bilang magkakapatid na namumuhay na nagkakaisa. Panatilihin natin ang pagkakaisa sa Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag tayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa atin, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Pahayag 22, 12, 13 at 17. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasala ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Isang Espiritu kasama ng Diyos. Ang pakikisama ng mga mananampalataya ay sa Ama at sa Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pakikisamang ito ay hindi panlabas, hindi lamang gaya ng pagtitipon ng mga kaanib ng isang samahan. Ito ay pagiging isa ng mga mananampalataya bilang iisang Espiritu kasama ng Diyos. Ito ay ang pagiging isa ng anak sa Ama. Tayo na sumasampalataya sa anak ay kaisa niya, kaya tayo ay kaisa ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Juan 17:20-23. Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin
upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Kaisa ng Diyos. Ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ayon sa kasulatan, ang salita ng pananampalataya na ng ating marinig ay inilagak ng Espiritu Santo sa ating puso. Kaya tayo ay sumampalataya at ating tinanggap si Jesus na Panginoon. Ang sumasampalataya kay Jesus ay pinananahanan niya. Siya na nananahan sa atin ay nasa Ama. Kaya tayo na nasa kay Jesus ay nasa Ama. Tayo ay may tunay na pagkakaisa habang nananatili tayo na kaisa ng Diyos. Kung saan naroroon si Jesus? Ang sumampalataya kay Jesus ay kasama niya kung saan siya naroroon. Hiniling ng Panginoong Jesus, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Tayo ay muling binuhay na kasama ni Jesus at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan upang maipakita sa panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.